Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, din Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Ay, sandali lang, may De La Rosang nabanggit. No, hindi po si Bato De La Rosa. Ano? Oh, Eric De La Rosa daw ho, mga kababayan. Masyado kayo kay Bato De La Rosa. Ano? Eric De La Rosa daw po. Charlie Atong Ang, yun nga po si Atong Ang, tapos Eric De La Rosa. Ni Julie Aguilar Patidongan alias Dondon. Nandyan sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, din Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang May engineer pa. mga sabungero. Sila ang utak ng lahat. Si Mr. Eric De La Rosa, siya Ako! Eric De La Rosa ho, hindi ho Bato De La Rosa, mga kababayan. ang nagmomonitor ng mga palabas. Pag alam niya ang supi, pinapaalam niya kay Mr. Atong Ang, then mag-uusap sila ni Celso Salazar, din itawag sa akin na i-hold yung mga taong nagsusupi. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Sa paano paraan? Katulad ng sinabi ko, may mga taong membro ng PNP na inuutosan para kumuha doon sa binyo. Sa mga taong nagtaka, bakit ngayon lang ako lumutang? Ngayon, lumutang ako dahil alam ko ang pinagkatiwalaan kong tao na ang ating PNP chief na si General Torre. Alam kong hindi niya kaya bayaran ng pera yan. Ano naging papel mo dito sa Missing Sabongero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utosan niya na bilang farm manager. Ikaw pala kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Ay siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million. Ako po. Laki nun, no? Para alam ng lahat, hindi ko kayang tanggapin yung pera niya. Sinabi niya na nga sa social media na bilyonaryo ako. Patunayan ko na lang na ako isang bilyonaryong mini. Yun lang ang masasabi ko sa kanya. At saka Mr. Atong Ang, sabi na nga ng mga matatanda na huwag ka na magtago sa palda ng nanay mo. Ako po. Binigyan mo ako ng papel na para pirmahan ko yung recantation ba yun na binigay mo sa akin kapalit ng pera. Sabi ko hindi ko kayang tanggapin yan dahil buhay ko at buhay ng pamilya ang nakataya dito at ano ng mga pamilya ng mga nawawalan sa bungero. Sino itong babaeng artista na ito? Ibig sabihin, hindi niya kayang no? Hindi kayang bayaran na. Siyempre, tingnan nyo, nakita nyo yung mga tumatangis, umiiyak na mga kapamilya ng mga sabungero. Oh. Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Panawagan ko lang sa kanya para naman medyo maano siya, makipagtulungan na lang siya sa akin. Sa mahal kong presidente, BBM, sir, sana pakinggan mo naman yung mga pamilya ng namamatayan. Ito na yung pagkakataon. Hindi, tingin ko naman kaya naman po lumutang ulit ito Kasi nung dati na ang presidente ay ang dating Pangulong Duterte, hindi naman nasolba to. Hindi naman naresolba. Wala namang nangyari, hindi kinilusan. No, kaya ayan, nakikita natin na open, bumukas ulit. Tingin ko dahil din po sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos po, yan, kila General Torrejo. Natulungan niyo ako dahil lahat ng sinasabi ko dito, walang kasinungalingan at walang pirang kapalit dito. Oh. Biruin mo, 300 million?
Vicky, ipinakita rin sa atin ni Patidongan na kani-kanina lamang ang 4 na kopya ng tinatawag na Affidavit of Recantation. At ang sinasabi ni Patidongan sa atin, ito raw ang pilit na pinapipirmahan sa kanya Oh. ng kampo ni Atong Ang. Para mag-recant. Ano? Para, kumbaga, bumaliktad. May 3 araw na raw nakakalipas nang ipadala sa kanya ito. Nakasad, di umano Ibig sabihin, kilala na siya. No, kahit pa may blurred, kahit pa hindi pa lumalabas itong si alias Totoy, kilala na siya kasi ayan no, pinadala sa kanya yung recantation, no, para pirmahan na lang. Kumbaga sila na ho ang nag-drop, sila na ho ang gumawa. O pipirmahan mo na lang, wala ka ng pagod. sa Affidavit of Recantation na ito na babawiin at babalik na rin ni Patidongan ang lahat ng kanyang mga naging statement at salaysay laban sa kampo ni na Atong Ang at iba pa kapalit ng 300 million pesos. Laki. 300 milyones. Alam niyo naman po si Atong Ang talagang napakayaman po niya. Super yaman ho, mga bossing. Si Patidongan, Vicky, ay nagtagal ng nagtatrabaho na sa kampo ni Atong Ang. May 15 taon na ang nakalilipas. Siya ay nagsimula bilang bodyguard at hanggang sa marating ang posisyon bilang chief security ng mga farm ng kampo ni Atong Ang, pati na ng mga sabungan nito, di lamang sa Metro Manila, kundi sa mga karatig na probinsya. Maigpit ang seguridad kung nasaan kami ngayon. Ito raw ay ipinadala ng National Headquarters ng Philippine National Police para matiyak na nasa ligtas na kalagayan si Patidongan. Vicky. Hirap ng sitwasyon. Sabi ni Aniram, no, Victorino, may tiwala na si alias Totoy sa gobyerno kaya lumutang na siya. May God bless and keep you always. Isang mabilisan ulit, mga kababayan. Oh, Ano naging papel mo dito sa missing sa Bungero? Ba't ikaw ay kasama sa kinasuhan? Sa totoo lang, wala akong kinalaman dyan at isa lang akong utusan niya na bilang farm manager. Ikaw pala yung kakasuhan bukas ni Atong Ang. Ano masasabi mo? Parang kinasuhan niya na rin yung sarili niya dahil ako kakasuhan niya. Ay siya naman nag-uutos ng lahat. Katulad ng sinabi niya, nag-extortion daw ako ng 300 million para alam ng lahat. Hindi ko kaya. sabi ni Sir Jose Rosal, si Atong Ang, negosyante, hindi mamamatay tao. Di ba? Yun po yung kailangan niyang idepensa sa kanyang sarili doon sa mga sinasabi. Tingin ko, pag gising natin bukas ng umaga, meron natin pong magiging sagot dito, no? Si Charlie Atong Ang, mga kababayan. At sigurado po, yun po ang ating live para bukas ng umaga, mga kababayan. Yung sagot po, no? Sa atin naman po, mga boss chief, sir, lagi pong dalawang panig. Kung magpapa-interview dito si Bato de la Rosa, di-interview natin.